bakit? Ito. Pakinggan nyo itong sinabi ni Chavit Singson. Napakaganda na sinabi niya dito. Na talagang totoo naman eh. Ito yun eh. Ito yung summary. Pero maganda yung mahaba yung sinabi. Napakagandang pag-usapan natin yan. Tinira na naman ni Dr. Chavit Singson si PBBM kaugnay ng anyay pinakamalaking katiwalian. Sa higit 17 minutong video statement, kinwestiyon ni Singson kung bakit lumalala pa ang pagbaha sa kabila ng paggastos ng administrasyon ng halos 500 billion pesos para sa flood control. Grabe, Sinisi niya ito sa Pangulo na siyang nag-aproba raw at may hawak ng desisyon kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Dagdag ni Singson, wala umanong malinaw na pambansang plano si PBBM laban sa baha at siya raw dapat ang mahiya. Sino ba ang may responsibilidad sa bansang ito? Hindi ba kayo, Mr. President? Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan at ikaw ang pinakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Pero ngayon, pinasok na ng korupsyon halos lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng inyong pamumuno. Correct. At dahil sa pagkukulang mo, nilaglag mo lahat ang ginamit mong para mailigtas lang ang sarili mo. Ang tawag dyan ay isang mahinang leader. Isang mahinang nilalang. Totoo eh. Di ba? Ang ganda nung sinabi niya eh. Totoo naman, lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi lamang po sa DPWH yan. Lahat ng ahensya ng gobyerno, ang tindi na ng korupsyon ngayon. Alam mo, nakakahiya na. Ewan ko, hindi, ako natatanong lang ako nahihiya ba kayo maging Pilipino ngayong panahon na to? Ako, nahihiya ako eh. Nahihiya na ako kung maging Pilipino ngayong panahon na to. Lalong-lalo na pagtatanungin sa ibang bansa kung, anong lahi mo, ganun? Where you from? Ganyan, di ba? Pag sinabi mo, Pilipino ka, parang Kaya minsan sinasabi ko na lang, I'm from LA. I'm from West Coast. Hindi, biro lang. Pero yung totoo, di ba, nakakaya na. Grabe kasi. Hindi ho biro eh. Hindi ho biro yung tindi ng korupsyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Walang kaayusan. Karsada pa lang natin eh. Alam mo, gusto mo malaman ng korupsyon? Makikita mo yan sa karsada. Mula sa lubak, mula sa maayos, biglang magiging lubak, hindi na natapos. Mga construction na hindi na natapos sa karsada. Yung mga nakabalandrang, anong tawag doon? Yung mga cone na hindi mo na nakikita sa gabi dahil sa sobrang dilim, sobrang dumi. Alam mo sa ibang bansa, napakatindi nila pagdating sa safety, road safety. Ang tindi ho nila. Di ba, sample ko nga lang sa inyo. Hindi, aside from sa Japan, marami pa sa Europa, ganun din eh. Sa Japan po, di ba? Talagang meron pa silang parang ilaw dyan ng tao na gumaganong-ganon ng kamay. Di ba? Sa atin, parang bahala ka sa sarili mo. Maglalagay sila ng yung orange cone na ang dumi-dumi na, so nawala na yung reflection niya. Una nga, pagkabili pa lang nun, hindi na ganun ka-reflected yung ilaw. Ibig sabihin, alam mong presyong mahal, pero mababa ang binili. Mura yung binili. Kaya hindi tuloy siya talaga reflectodized. Ano ba yun? Yun. Yung pag nailawan mo, hindi. Yeah? Tapos pag nabangga ka, kasalanan mo pa. Kasi hindi mo nakita. Tapos, napakahirap pa. Ang tagal para puntahan ka ng pulis o ng MMDA o traffic enforcer. Ang tagal pa. Tapos manghihingi pa ng lagay. Minsan yung mga traffic enforcer para mabago yung kwento mo. Ganun pala, kita mo na kagad yung tindi ng korupsyon sa Pilipinas eh. Sagad po yan. Hanggang ngayon, nagtatago pa rin mga traffic enforcer sa... Alam mo yun, traffic enforcer should be enforcing the traffic flow. Di ba? Enforcing alam mo yun, para maayos yung mga traffic. Di ba? Yun ang purpose nila eh. Hindi para mambulaga at manghuli. Anong ginagawa nila? Nagtatago sa ganun. Mambubulaga.
Tapos sasabihin niya, sir, may seminar pa yan. Opo, tangina, mahal yan, seminar na yan. Taabutin ka dito ng 3,000. Tapos, may seminar ka pa, the whole day. O edi, syempre, ikaw naman, maglalagay ka na lang, kaysa abutin ka ng magpa-seminar ka na, hindi ka lang matatalo doon sa penalty, matatalo ka pa sa araw na siyang dapat nasa trabaho ka, kumikita ka. Ganun eh. Diyan makikita mo, sagad sa buto na ang korupsyon sa Pilipinas. At itong presidente, putang ina, pakuya-kuya-kuy lang. Pakaway-kaway sa mga taong wala namang bumabati sa kanya. Ewan ko. Pang ano rin ito kaya nga ako, ngayong Halloween na ito, ang costume ko si Marcos eh. Ghost eh. Pinaiimbestigahan din ni Singson sa ICI ang home province ni PBBM na Ilocos Norte. Kung nagagawa niya yan sa sarili niyang probinsya, paano pa kaya sa buong bansa? Yun. Kaya hinahamon kita, Mr. President, kung talagang tapat ka, unahin mong patunayan sa sarili mo ang probinsya mo. Ipakita mo muna ang iyong kredibilidad bago mo ipasa ang sisi sa iba. Nako, gaya na totoo. Hindi, kasi gano'n naman ang ginagawa niya di ba? Yung kesyo mahiya naman kayo, pero in reality, ang tinuturo ang talagang meron namang kagagawan niyan, kapabayaan. Maaring hindi, sabi nung iba, wala pang evidence that leads to Marcos. O sige, let's play along with it. Na wala pang ebidensyang nagdi-direct link kay Marcos na siya may kasalanan ng lahat ng korupsyon na ito. But the mere fact that you are the president, that the mere fact you are the leader of these corrupt agencies in our country, at dumaan sa'yo ito. Yung budget sa'yo nagsimula, sa'yo din na nag-ending. The most corrupt budget in the entire history of our country. It starts with you and it ends with you. Tapos, the implementor of these budgets na bawat ahensya ng gobyerno, sino ang nag-appoint ng secretary? Sino ang leader? Di ba ikaw din? So, Mr. Marcos, ikaw dapat ang mahiya. Kasi kahit na sabihin na nating may mga insertion, yung mga congressman, at wala kayong magawa because they are the one na merong power of the purse. Diba? Sabihin na natin, ganun ang talagang eksena sa Pilipinas. Sila may power of the purse. But still, the purse is in your hands. Nasa kamay mo yan. Pwede mo naman pigilan eh. O eventually, i-veto mo yung mga insertion. Kasi nagawa ng ibang presidente yan, lalo na si Pangulong Duterte, nagawa niya yan eh. Nung nagkaroon ng matinding insertion, hindi pumayag. Binito ni Pangulong Duterte yung budget. Naipit ngayon, di ba? Nagkaroon nga ng, naalala ko yan eh, nagkaroon ng parang mapapasa ba yung budget o hindi mapapasa o magkakaroon ng reenactment. Ibig sabihin na reenactment yung last year na budget. Paano ginawa? Bumigay din ng mga congressman eh. Bumigay din eh. Sabi, hindi pala papasa ito kay Duterte. Kaya galit na galit yung mga congressman ngayon. Kasi nung time nila, nung time ni Duterte, hindi siya lagaano nakanakaw. Limited lang yung pagnanakaw nila. Hindi, alam mo, ito di ba, sinabi ko na ito sa inyo noon eh. Naikwento ko na sa inyo ito noon eh. Sabi ko nga sa inyo noon eh. Nung panahon daw ni Pangulong Duterte, talagang hirap na hirap sila magnakaw. May mga kilala tayong kontraktor, may kilala tayong mga politiko. Sabi ko sa kanila, ano ba, kamusta ba kayo nung panahon ni Duterte? Nung panahon ni Duterte, siyempre hindi mo masisiro yan. There's no such thing as zero corruption sa bansa. Okay?
Maaari siguro kay Pastor Kibuloy kasi kita nyo naman yung kanilang KOJC compound. Talagang zero corruption kaya napakaganda. Di ba? Pero ito, sa gobyerno, napakalawak nito, napakahirap magkaroon ng zero corruption. Pero gayon pa man, nung panahon daw ni Duterte, talagang grabe daw, tagun-tagu daw sila. Hirap na hirap daw silang, alam mo yun, saan ba kami kukuha ng pera dito? Saan ba kami magninegosyo dito? Ganon yan eh. Oo. Kaya tinanong ko kasi sila ngayong panahon na ni Marcos nung mga last 1 year ago, 2 years ago. If I'm not mistaken. Tapos ang sabi nila sa akin, alam mo ngayon, ang prinsipyo ng mga ngayon, ng mga kontraktor at ng mga congressman, itodo nyo na. Kasi hindi natin malalaman at ang hinala pa nga nila magiging susunod na presidente ay si Vice President Sara Duterte. So 6 na taon na naman silang gutom sa pagnanakaw. Oh, yan ang totoo. Kaya sabi nila, ngayon na ang pagkakataon na magnakaw tayo ng todo-todo, isagad na natin. Wag na natin alam mo yun, wag na tayo itodo na natin ito. Ayun. Kaya alam ko na to eh. Alam ko mangyayari to eh. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga Banateros, dito kayo sa Banateros. Dahil dito sa Banateros, yung mga info natin, hindi ho nanggagaling kung kani-kanino. Sinabi ko na sa inyo nagkaroon ng, di ba? Hindi ko lang pinangalanan siya. Pero sinabi ko na sa inyo, isang party list ang namumuno sa pera at talagang kinakamkam lahat. Hindi ko lang pinangalanan. Kasi alam mo naman yun, mahilig yun demanda. Diba? No. Pero kita nyo ngayon, lumabas ang katotohanan. Tama, mali? Sabi ko sa inyo Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
sa